Ang kwentong pag-uusapan natin ngayon ay ang kwento ng kasong gumulat sa New Zealand noong 1954. Ito ay ang kaso ng dalawang dalagang magkaibigan na sina Pauline Parker at Juliet Hume. Sa kanilang krimen ay ginulat nila ang buong nayon dahil kilala sila ng mga inosenteng dalaga, madaling pakisamahan at regular na palasamba. Hindi aakalain na magagawa nila ang kahindik-hindik na krimen. At ang mas nagpagulat sa lahat ay ang tanging motibo ng dalawa. Kaya ito ang aalamin natin ngayon sa kwentong ito. Sa taong 1940s, sa Christchurch ng New Zealand ay naninirahan ang mag-asawang Honora Parker at Herbert Draper. Hindi pa sila kasal dahil si Herbert ay may dati ng asawa at hindi pa formal ang kanilang diborsyo. Sina Honora at Herbert ay may tatlo namang mga anak na mga babae. Ang panganay ay si Wendy, sumunod ay si Pauline, at ang sumunod ay si Rosemary. Ang pangunahing pangkabuhayan naman nila ay ang pangingisda. At dahil malaki ang kanilang pamilya, kaya hindi sapat ang kinikita nila. Kaya sina Honora ay nag-part-time din ng trabaho bilang staff at gardener sa University of Canterbury. Pinalaki rin nila ang kanilang mga anak na maging malapit sa Panginoon. Kaya ang magkapatid ng Wendy, Pauline at Rosemary ay regular na nagsasamba sa Methodist Church. Lumaki silang magkakapatid na masunurin, magalang at madaling pakisamahan. Kaya marami silang mga kakilala at mga kaibigan sa nayon. Si Pauline Parker, ang gitnang anak ni Honora at Herbert, ay nagkaroon naman ng bagong kaibigan. Ito ay si Juliet Marian Hume. Ipinanganak sa London noong October 28, 1938. Nag-migrate ang kanilang pamilya sa New Zealand noong 1948. Ang ama ni Juliet na si Henry Hume ay isang physicist at may malaking posisyon sa University of Canterbury. Nagkakilala naman sina Pauline at Juliet sa Christchurch Girls High School. Nalaman naman nila mula sa isa't isa na pareho pala silang nagkaroon ng malubhang sakit noon. Si Pauline ay may osteomyelitis o infeksyon sa buto nung bata pa siya. At si Juliet naman ay nagkaroon ng tuberculosis noon. Isa ito sa mga dahilan kaya nagkaroon sila ng instant connection sa isa't isa. Pareho din silang mahilig sa pagbabasa ng libro at pagsusulat. Kaya din naglaon ay mas lumalim ang kanilang pagkakaibigan na para bang may sarili na silang mundo. Ngunit ang nakababahala, sina Pauline at Juliet ay bumuo na ng sarili nilang relihiyon na tanging sila lang ang nakakaalam. Sa panahong ito ay nireject nila ang Christianity. Gumawa na sila ng sariling mga ideya, mga batas at paniniwala ng kanilang relihiyon. Higit sa lahat ay sinasamba na nila ang gawa-gawa lang nilang mga santos. Pareho nilang pinapantasya ang sarili nilang mundo. Tinatawag pa nila itong The Fourth World. Isa daw itong parallel dimension na kung saan tanging sila lang daw na dalawa ang makakapasok. Sa madaling salita, ang tinatawag nilang Fourth World ay langit daw para sa kanila. Dahil sa ikinikilos at pagiging malapit ni na Juliet at Pauline, kaya nag-alala na ang kanilang mga magulang. Iniisip nila na baka ang magkaibigan ay mayroon ng intimate na relasyon. Dahil sa panahong ito ay may mga nabalita ng homosexuality. Pero hindi pa ito tanggap ng karamihan noon. Itinuturing pa itong mental illness o sakit sa pag-iisip. Kaya ang mga magulang nila ay nag-alala na baka ang dalawang magkaibigan ay may iniinda ng sakit sa pag-iisip. Pero sa kabila nito ay pinahintulutan pa rin nila ang dalawa na magkita. Si Pauline ay regular niyang binibisita si Juliet sa bahay nito tuwing may okasyon o di kaya ay sa araw ng mga bakasyon. Pero ang nakababahala, tuwing umuwi naman si Pauline o sa mga araw na hindi sila nagkikita ay saka naman nagkakasakit si Juliet. Minsan na lang din itong kinakausap ang mga magulang. Ang mga nangyayari kay Juliet ay naging dahilan na hindi na imbitado pang pumunta si Pauline sa bahay nila. Di katulad noong mga nagdaang taon. Ito ay ipinag-uutos ng mga magulang mismo ni Juliet. At labis itong ikinadismaya ng magkaibigan. At lumala lang ito sa taong 1954. Sa taong ito, ang ama ni Juliet na si Henry Hume ay nag-resign na sa university. At ang ina naman niya ay nabalitang may ibang karelasyon. Ito ang dahilan kaya nagseparate na ang kanyang mga magulang. At plano naman ng pamilya nila na lisanin na ang New Zealand
at bumalik na sa England. Pero huling napagdesisyonan na si Juliet ay hindi babalik sa England, kundi ito ay ipapadala sa mga kamag-anak nila sa South Africa para na rin sa kalusugan ni Juliet. Dahil sa planong ito, kaya mas lalong nadismaya ang magkaibigang Juliet at Pauline. Kaya napagdesisyonan na rin ng magkaibigan na sasama mismo si Pauline kay Juliet sa South Africa para doon ay magsasama pa rin sila. June 22, 1954, sa araw na ito ay pinayagan ng magkita ang dalawa. Namasyal sila at pagkatapos ay nagtungo sa tea shop ng Victoria Park sa Christchurch. Kasama rin nila sa araw na ito ang ina ni Pauline na si Honora Parker. Matapos nilang kumain at magtsaa, ay napagdesisyonan nilang tatlo na maglakad-lakad muna sa Victoria Park. At habang naglakad-lakad sila, ay panatag lang na kinausap ni Honora ang kanyang anak na si Pauline at ang kaibigan nitong si Juliet. At sa mga oras na ito, ay narating na nila ang kakahuyang bahagi ng parke. Walang katao-tao at tanging sila lang tatlo ang nandito at nanatili pa sila dito sa loob ng ilang minuto. Ngunit ilang minuto ang nakalipas ay nakababahalang nagsitakbuhan na lang sina Pauline at Juliet pabalik sa tea shop. Humihingi sila ng tulong sa may-ari ng shop na sina Agnes at Kenneth Ritchie. Ang nakababahala, ang mga damit ng dalawang magkaibigan ay balot na balot ng pulang mansa. Maging man ang mga mukha nila at mga kamay ay may mga talsik. Umiiyak sila at nagsisigaw. Inakala ng mag-asawang Ritchie na nagkasugat-sugat ang dalawang dalaga. Ngunit hindi pala. Ibinalita nilang may nangyari daw masama sa ina ni Pauline na si Honora Parker. Naaksidente daw ito sa kakahuyang bahagi sa Victoria Park. Nahulog daw ito at tumama sa bato ang lo. Nang dumating ang mga pulis sa tea shop, ay agad tumanggi sina Pauline at Juliet na samahan ang mga ito sa pinangyarihan. Ayon pa nila, ay ayaw na nilang makita ang nakakakilabot na eksena. Ang gusto lang nila ay magbihis na at alisin sa mga katawan ang pulang mga mansa na nagmula kay Honora. Sinamahan lang ni Pauline ang mga pulis sa dulo ng daan para hindi na niya makita pa ang katawan ng ina. At nakita nga ng mga pulis sa baba ng kakahuyang bahagi ang katawan ni Honora Parker. Ngunit sa pag-iimbestiga nila ay nalamang hindi pala sa pagkahulog ang sanhi ng sinapit nito, dahil para itong sinadyang pinukpok ng matigas na bagay at nakasubsob pa ang mukha nito sa sariling go. Pansin din nilang may defensive wound si Honora sa mga kamay, palatandaan na dinepensahan pa nito ang sarili. Kaya kinumpirma na nilang murder ang nangyari sa ginang. Sa tea shop naman, habang naglilinis pa sa mga katawan ang dalawang magkaibigan, ay napansin naman ng may-ari na si Agnes na hindi man lang nalulungkot si Pauline sa nangyari sa ina. At ang nakababahala ay humagik-hik pa silang dalawa ni Juliet habang nag-uusap. Kaya ang mga napansin ni Agnes sa magkaibigan ay sinumbong na niya sa mga pulis. Maliban dito, sa investigasyon ng pinangyarihan, ay natagpuan pa ng mga pulis ang murder weapon. Ito ay isang piraso ng brick na nakasilid sa stocking. At nababalot pa ito ng pulang mansa na nagmula sa biktimang si Honora. Kaya isinailalim na rin ng mga pulis ang magkaibigan sa interrogation. Ngunit sinasabi pa rin nilang aksidente lang ang nangyari at kung ano-ano pang mga kwento ang kanilang isinalaysay. Pero di kalaunan ay inamin ni Juliet na noong mga oras na iyon ay nag-aaway daw at nagsisigawan ang mag-inang Pauline at Honora. Pero hindi daw niya nakita ang buong pangyayari. Dahil daw sa oras na iyon ay abala siya sa napulot niyang bagay at saka na lang daw niya narinig ang sigaw ni Honora. Dahil sa inamin ni Juliet, kaya isinilaysay na rin ni Pauline ang kanyang bersyon sa mga nangyari. Ayon pa niya, ay nagmula daw ang stocking at brick sa kanyang bag at ginamit niya daw ito ng maraming beses sa kanyang ina. Dahil sa mga salaysay ni Pauline, kaya inaresto na nila ito. Pero sa kabila nito, ay hinihinalaan pa rin ng mga investigador na may parte sa krimen si Juliet. At malamang ay inako lang mag-isa ni Pauline ang krimen para hindi na makulong si Juliet. Ngunit ang malaking katanungan ay bakit ito nagawa ni Pauline sa sariling ina. Kaya dahil dito, inimbestigahan na din nila ang tahanan ni Pauline Parker para maghanap pa ng mga ebidensya. At sa bahay na ito ay natagpuan naman nila ang diary ni Pauline.
At nakaulat pa dito ang araw-araw na aktibidad ng magkaibigan. Nabasa nga nila dito na pinagplanuhan pala ang krimen. At kasabwat nga ni Pauline sa plano ang kaibigang si Juliet. Agad namang kumalat ang balitang ito sa buong nayon. Hinihinalaan pa ng karamihan na posibleng may nangyayaring lesbianism at insanity sa dalawang magkaibigan. At sa paglilitis noong August 1954 ay may nakakagulat mang revelasyon si Juliet. Inamin ni Juliet na nagmula daw sa kanya ang murder weapon na isang kapirasong break at ibinigay niya ito kay Pauline. At inamin din niya na siya daw ang humawak kay Honora Parker para hindi ito makatakbo, habang si Pauline naman ang pumukpok nito ng maraming beses. Pero hindi nila inamin kung ano ang dahilan nila sa kanilang krimen. Ngunit hinihinalaan ng karamihan na marahil dahil ito sa ihihiwalay na silang dalawa. Na lamang hindi pala pinayagan si Pauline ng kanyang ina na sumama kay Juliet sa South Africa. At sa tingin siguro ng dalawa ay magiging solusyon ang ginawa nilang krimen. August 28, 1954, sina Pauline Parker at Juliet Hume ay nakonbekto. Pero dahil mga minors lang sila, si Pauline ay edad 16 at si Juliet ay edad 15, kaya hindi naging posible ang death penalty na parusa. Sa halip, binigyan lang sila ng 5 taong pagkabilanggo bawat isa. Nang makalaya na sila matapos ang 5 taon, ay binago nila ang kanilang mga pangalan. Kay Pauline ay Hilary Nathan, kay Juliet naman ay Anne Perry. Nagkanya-kanya na sila pagkatapos at hindi na nagkita pang muli. Si Pauline ay nagtrabaho sa children's school sa England, samantalang si Juliet ay nagpalipat-lipat naman ng bansa, pero naging isa namang best-selling crime author gamit ang pangalang Anne Perry. Si Juliet ay pumanaw noong April 2023, pero walang nakakaalam kung buhay pa ba si Pauline o si Hilary. At dito po nagtatapos ang kwento ng magkaibigang Pauline at Juliet. Hanggang dito lamang mga ka-curious. Maraming salamat sa panonood at pakikinig.